Rocco. De la gente calma. Sí. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang buhay at karera ng isa sa mga kilalang aktor noong dekada 70 at 80, si Rocco Montalban. Kilala siya sa kanyang mga matitikas na papel sa mga pelikulang aksyon, ngunit tulad ng marami sa atin, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Alamin natin ang kanyang kwento mula sa kanyang pagsikat hanggang sa kanyang paglisan. Dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Rocco Montalban noong 1950s sa Maynila. Sa isang simpleng pamilya, siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang na may paggalang sa hirap at tiyaga. Mula pagkabata, hilig na ni Rocco ang pag-arte. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, nagawa niyang makapasok sa industriya ng pelikula noong dekada 70, kung saan nagsimula siya sa mga maliliit na papel. Unti-unti, napansin ng mga direktor at producer ang kanyang likas na talento, lalo na sa mga action roles. Hindi nagtagal, siya ay nabigyan ng mas malalaking papel, at dito nagsimula ang kanyang karera bilang isang action star. Sa kalagitnaan ng dekada 70 hanggang 80, sumikat si Rocco Montalban bilang isa sa mga pinakapaboritong aktor sa mga action films. Ang kanyang matipunong pangangatawan at matapang na persona ay nagdala sa kanya ng tagumpay sa mga pelikulang tulad ng Patayin si Mediavilo, 1978, kung saan nakasama niya ang mga bigating aktor tulad ni Fernando Poe Jr. Ang pelikulang ito ay nagbigay sa kanya ng malawakang exposure at naging dahilan ng kanyang kasikatan. Bukod dito, naging bahagi rin siya ng mga pelikulang may temang laban sa katiwalian at krimen. Sa mga ganitong proyekto, madalas siyang gumanap bilang isang makabayan at walang inuurungan na karakter na siyang nagustuhan ng mga manunood. Ngunit hindi laging maayos ang takbo ng buhay ni Rocco. Noong huling bahagi ng kanyang karera, nasangkot siya sa ilang kontrobersya na may kaugnayan sa maling pamamahala ng pera mula sa kanyang mga pelikula. Dahil dito, humina ang kanyang reputasyon at unti-unti siyang nawala sa spotlight. Bagamat nagpatuloy siya sa paggawa ng mga pelikula, hindi na niya naabot ang dating kasikatan. Marami sa kanyang mga tagahanga ang nalungkot dahil sa kanyang pagbagsak, ngunit nanatili pa rin ang kanilang suporta. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, nagdesisyon si Rocco na magretiro mula sa showbiz at mag-focus sa kanyang pamilya. Bagamat hindi na siya aktibo sa industriya, ang kanyang mga dating pelikula ay patuloy na pinapanood at pinahahalagahan ng mga tagahanga ng action genre. Noong 2010, pumanaw si Rocco Montalban sa edad na 60 dahil sa komplikasyon mula sa sakit na diabetes. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng lungkot sa industriya ng pelikula, lalo na sa mga nakasama niya sa trabaho at mga tagahanga. At diyan nagtatapos ang ating talakayan tungkol kay Rocco Montalban, isang aktor na sa kabila ng mga kontrobersya at pagsubok ay nag-iwan ng markang hindi mabubura sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod na kwento ng buhay ng mga Pinoy na tunay na nagbigay inspirasyon. Salamat sa panunood at hanggang sa muli. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.